Bakit? Pag namatay ka, wala kang dadalhin. Meron ka ba dadalhin? Pag namatay ka? Kabawa. Bakit? Ayaw natin magbigay. Ha? Pag hindi mo yan ibigay, mag-aawayan yan. Pag wala ka na, hindi mo na maiayos yan, kanino mo ibigay. Ay, malaking problema yan pag nawala ka na. Mag-aawayan yan. Hindi lang mag-aawayan, magkakamatayan ka yan. Eh, sana, katulad ng paniniwala sa tradisyon, na ikaw ay nasumasalangit na o saan ka man banda sa alampaan, ay bumaba ka at magpakita at sabihin, oh, huwag kayong magpatayan, ganito gawin natin. Huli na ang lahat, hindi na mangyayari yun. Kaya habang buhay ka pa, mayroon kang kayamanan, mayroon kang salapi, mayroon kang mapagpapala na binigay ng Panginoon sa iyo, huwag mong kamkahin. Do not be greedy. Yan po ang tao ito. Yan ang kanyang iniibig lamang sa kanyang buhay, sa kanyang sarili. He loved his earthly treasure, but he should have desire, treasure in heaven. Kaibigan, ang totoong kayamanan natin ay nasa langit. Kagabi, mayroon po nagpa-counsel kay Pastor Vince Crocor, isang Kristyano. Yung tatay daw niya, mayroong nahukay at nandun na po ang object, ang dito. Kinakabahan sila. Sabi po, kung totoo yan, kunin nyo na. Huwag kayong kabahan. Tapos, siguraduhin nyo lang, pag nandiyan na sa kamay nyo yung kayamanan na yan, ay huwag kayong magtago. Baka wala na kayong kilala. Baka yung sinasabi nyo na makatulong kayo sa ministry, hindi na kayo makita sa ministry. Oo. Kasi ginto yun eh. Nasa isang baon. Baon ito. Mga kaibigan, ito pong tao ito, yung lamang ang kanyang iniisip, lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang panahon ay para lamang sa kayamanan ng mundo ito. Hindi po masama ang kayamanan sa mundo ito. And God promised to us, and we are the people who deserve those treasures on earth. Tayo po ang mga tao, tayo po mga Kristyano ang dapat na maging hawa sa buhay na ito. Tayo po. Pero bakit hindi tayo maginawa? Kasi nga, unang-una, hindi ka mapagkatiwalaan. Pangalawa, pag binigyan ka ng ginhawa, hindi ka na mag-attend sa church. Pangatlo, ayaw mo na pumunta sa simbahan kasi natatakot ka, baka lusubin yung bahay mo, kaya nandun ka lang palagi sa bahay mo. Yan ang problema sa may kayamanan. Tingnan nyo, wala tayong kayamanan. Iniwan na natin yung bahay natin. Pero kung mayaman ka sa bahay mo, ano kaya ito? Baka lulusubin ito. Tapos, maghanap ka ng security agency. Ang dami mo na problema pag mayaman ka. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Yun po ang iniibig ng tao ito. Not only that, he loved himself, but he should have loved the Lord. Diba? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? You shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy strength, with all thy might, with all thy soul, with all thy heart. Yun po ang sabi ng Bible, mahalin natin ang ating Panginoon. How much do you love God? If you really love God, why did you come late to the church? Makaintindihan tayo. Kaya nga, sikan kumamin, sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Kasi nakita ng Panginoon, mahal na mahal natin ating sarili. Magkano ang nagagastos mo sa sarili mo? Kaysa offering mo sa Panginoon. Sige nga. Mayroon po akong kasama sa church when I was in Cebu. Bible student siya. Pagka-graduate niya sa Bible College, nakapag-asawa siya ng maliit na negosyanteng babae. Yumaman po sila. Sa araw, nung kami po ay nakita-kita sa aming alumni reunion, sabi niya, Brad, pinagpala ako ng Panginoon. Hindi mo ba alam itong sinsin ko, itong rilo ko, itong damit ko, itong pintas ko. Lahat hanggang sa baba, it is worth 1.5 million. Wow!
pupunta. Ano kaya kikidnapin ka na eh? Iniisip ko sa loob ko, magkano kaya ang offering niya sa church? He dressed up. Ha? Nag-worship siya sa Panginoon, worth 1.5 million ang kanyang kasuotan. And then, how much he gave to the Lord? Mahal niya ang sarili niya, kaya he adorned himself with that much. You know, mga kaibigan, kung mahal mo ang sarili mo, you spend a lot of money for yourself, you spend a lot of time to yourself, you spend a lot of things about yourself, but how much and how much do you love God?